Hi guys! Welcome to my channel. So ayan, Halloween na. Joke lang. Pero ang gagawin natin ay hindi pang Halloween. Ito ay pang breastfeeding moms. Yes, you heard it right. Lactating cookies or lactation cookies. Ayan ang tamang term. So ayan, mag-unbox tayo ng ating pinamili. Ibibigay ko sa inyong link kung saan ko ito nabili. Pero online lang po ko ito nabili. So ayan, ito yung mga kailangan natin. Lalo na itong rolled oats number 1 yan. Kailangan may rolled oats talaga. Kasi yan ang nagpaparami ng milk supply. Ito, kasama lang yan. Itong teriyaki shirataki rice, tama? Sa mga nagda-diet yung kuno. And then we have brewer's yeast. Ito yung maganda ang ano nito. Ilalagay ko na lang dyan kung anong mga benefits niyan. At itong moringa powder, syempre hindi yan mawawala kung kayo ay pa-daddy mom. So ayan, naglalagay tayo dyan. One of the ingredients ay moringa and itong walnuts. Alam naman natin pag mga nuts yan, nag-boost or nag-i-increase talaga yan ng milk supply. At itong keso, hindi yan kasali. Sa akin yan, personal consumption. At itong lagayan na nabili ko, syempre, yung paglalagyan natin ng cookies, may pa-free silang sticker. O, diba? Mura ko lang siya nabili. Pero, ayun nga, medyo malaki siya. So, ayun. Sabi nga, manage your expectation, Chok. So, ito yung pag nagtitinda, nakikita nyo yan. Mura lang kasi. Ayan, nalagyan ng cookies. So, okay na yan para sa ating lactation cookies. Hindi ko pa naman ito bebenta kasi under renovation, joke. Under experiment. Pero this is 2.0. Lactation cookies 2.0. Mas pinarami ko kasi ang ingredients. Mas pinarami ko yung mga vitamins na makukuha na talagang magbo-boost ng ating milk supply. Kung nakita nyo sa una, ginawa ko ito, bago ko ito inirelease, bago ko ito i-upload na video, ay sinubukan ko muna sa aking anak na tamang-tama naman siya, ay kakapanganak lang. Una nag-message siya na hindi daw siya maka-keep up doon sa baby niya kasi masyadong malakas dumede at syempre nga home baker din siya, minsan nag-i-skip siya mag-pump. So isang reason yun para kung bakit minsan nagkukulang ang supply kung nag-i-skip kayo ng pag-pump or kaya ng pag-latch nyo. So, ganun nangyari sa kanya. So, nag-request siya, nagawang ko daw siya ng lactation cookies. At ito na nga guys, inisa-isa ko na ang mga ingredients. Yes po, medyo marami siya. Pero, doon naman sa pinamili ko, ay gumastos lang ko ng less than 1,000. So, ayan. So, syempre, itong recipe na ito ay atin tong recipe, pero isi-share ko din sa inyo. Sa iba kasing mga iba ang kanilang recipe, pero ito na test ko, naloka ako sa kasi after 2 hours, makikita mo na ang resulta. So, yun nga nangyari. Sinabi pa nga sa akin ng anak ko after a day kasi para daw sigurado. So, ayun nga. Basahin nyo na lang. I-screenshot nyo doon sa una kong in-upload. Or ito, ilalagay ko pa dyan. So, ayan. Ang kaibahan dito, gumamit ako ng cream cheese and unsalted butter. O, diba? Para mas masarap naman at malinamnam at hindi naman magsawa ang ating mga breastfeeding moms. By the way, ito, recommended ito 2 times a day lang kumain si mami ng cookies. So, 2 cookies in a day. So, okay naman kasi medyo pricey ito. Kung bibilhin nyo ito, marami kang mabibili nito online. Medyo pricey. At isa pa nga sa kagandahan nito kung ikaw ay breastfeeding mom at gusto mong gumawa nito, napakadaling gawin. Nakita nyo? Buhos-buhos lang. Mix lang. Ayan. I-mix nyo lang lahat ng ingredients. O, diba? Tapos agad. So, walang problema. So, isa dito sa aking hindi ko lang na medyo gusto kong anuhin kasi ito na nga ang kulay niya. So, hindi siya appealing, diba? So, pero wag nyo nang questionin yan. Kasi nga, diba, ang after natin ay ang effect at ang mga benefits na makukuha natin dito sa cookies nito. So, gumawa lang ko ng mga 50 grams each. Ayan. At saka pagkatapos nyo medyo sticky siya, pwede nyong ilagay muna sa rep bago nyo siya bilug-bilugin. So, ayan.
iniisa-isa ko. Don't worry, yung ating timbangan naman ay nilagyan ko siya ng cling wrap para hindi madumihan. Medyo lang, messy lang siyang gawin. Pero kung mailagay nyo ito sa ref about 30 to 1 hour, okay na siyang bilug-bilugin para hindi kayo mahirapan. So, ayan ang pinili ko, mga 50 to 54 grams para sakto lang. Para lang yung regular cookies, diba, na sikat ngayon sa TikTok. O, ayan na ang resulta. Nilagay ko dito sa isang Tupperware para ilagay ko sa freezer ng about 3 to 4 hours kasi lulutuin ka na agad-agad. Pero kung hindi naman, pwede naman sa ref overnight. Kailangan talagang i-freeze nyo to kasi nga medyo malambot siya. Ayan, nagre-ready na tayo ng ating pan at ilalagay na natin ito. Siyempre, pinihit na natin ang ating oven ng 350 Fahrenheit. Ibinake ko ito ng 20 minutes ang bawat isa. Isang pan, 20 minutes. So, saktong-sakto lang. Ayan, nilalagay ko. Hindi naman siya masyadong tabi-tabi para may space naman if ever mag-collapse. Mag-collapse. Hindi yung lumaki. Ano ba naman yan? Lalulu. So, eto na. So, ayan, iniisa-isa natin. O, ayan, isasalang na natin sa 350 Fahrenheit for 20 minutes. At ito na yung result. O, nakita nyo yon. So, ganyan ang magiging result ng ating lactation cookies. Ang size na ay tamang-tama lang para pang-snack nyo sa morning and sa afternoon. So, tamang-tama yan. Bago kayo mag-pump or kaya mag-latch na tinatawag, kumain muna kayo dyan. Ang healthy pa niya at diet pa siya kasi kung nakita nyo, ang ginamit ko ay wheat flour. No, diba? Ang healthy po nito, ang dami-daming benefits. Okay? So, ilalagay ko dyan, lalo na yung moringa, siyempre, ang oats, may walnuts pa tayo, may flax seeds, ayan, mayroon tayong brewer's yeast, yan na yung mga talagang nagpapaboost ng supply ng ating milk. Hindi lang ito, pwede itong kainin kahit di ka lactating mom. Kasi ang nga nito, ang benefits ay sobra. Grabe, ilalagay ko dyan sa Okay, so thank you so much for watching. Bye!